Sa isang lumang mansyon sa Quezon City, nakatira si Doña Feliciana Villarreal, isang balong kilalang matapobre at istrikta. Malayo na ang narating ng kanyang pamilya, mga negosyo, lupa at mga ari-arian. Pero sa kabila ng yaman, hindi nawawala ang kanyang hilig na manghusga ng tao batay sa anyo at pinagmulan. Madalas siyang nakasuot ng mga damit na yari sa seda at may alahas na kumikislap tuwing tatamaan ng araw. Kahit na matanda na hindi kumukupas ang kanyang autoridad sa bahay at maging sa mga kapitbahay. Kapag naglakad siya sa hardin, lahat ng tauhan ay tumatayo at yumuyoko na tila ba may rey na silang pinaglilingkuran. Dumating si Rosenda sa mansyon isang hapon ng Hunyo. Nakapalda lamang ito at may simpleng blusa na medyo kupas. Ang buhok niya ay nakapulupot sa likod at halatang sanay sa trabaho sa probinsya. Hindi siya kagandahan ayon sa pamantayan ng lipunan, ngunit may kakaibang ning sa kanyang mga mata. Mata ng taong may pangarap at may bigat na dala sa puso. Tahimik si Rosenda habang nakaupo sa gilid ng maluwang na sala. Iniikot niya ang tingin sa mga antigong meubles, mga chandeliers na kristal at malalaking painting ng mga ninuno ng Donya. Alam niyang ibang mundo ito kumpara sa kanilang barong-barong sa probinsya. Ngunit hindi siya umuurong dahil dala niya ang pangarap na mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang dalawang nakababatang kapatid, sina Ernesto at Mariel. Lumabas si Doña Feliciana mula sa kanyang silid. Nakasuot ng mamahaling bestida at may hawak na baston na hindi naman niya kailangan. Pero dala para lang sa anyo. Sinipat niya mula ulo hanggang paa ang dalaga. Rosenda ba ang pangalan mo? Malamig na tanong ng Donya. Opo. Senyora Rosenda de Vera po, magalang na sagot ng dalaga. Probinsya na ka? Hindi ba? Mahihirapan ka rito. Ang bahay na ito, hindi basta bahay lang. Manson ito. May disiplina, may tuntunin at higit sa lahat, hindi ko tinatanggap ang katulong na tamad at walang galang. Matigas na dagdag ng Donya. Inuko lamang ni Rosenda ang ulo. Naiintindihan ko po, Senyora, gagawin ko ang lahat. Tahimik na pinagmasdan ni Doña Feliciana ang bawat kilos ng dalaga. Nakita niyang maayos itong nakaupo. Hindi kinakalikot ang kamay at tila marunong magtimpi. Ngunit bilang isang babaeng sanay na hindi agad nagtitiwala, naisipan niyang subukin ang pagkatao ng dalaga. Isang gabi, habang kausap ang matagal ng katiwala na si Adela, nagsalita ang Donya. Adela, gusto kong makita ang tunay na ugali ng bagong katulong. Maraming beses na akong naloko ng mga gaya niya. Ang iba akala mo'y masipag pero sa likod-likod magnanakaw. Kaya may plano ako. Ano po yon, senyora? Tanong ni Adela na halatang sabik sa tsismis. Magpapanggap akong bulag. Tugon ng Donya habang ngumiti ng mapanlinlang. Gusto kong makita kung totoo siyang tapat kapag akala niya'y wala akong nakikita. Kinabukasan, paglabas ni Donya sa kanyang silid na kunwaring hindi makakita, hinawakan niya ang baston na dati pamporma lamang, ngayon ay ginawa niyang parang gabay. Mabagal siyang naglakad sa gilid ng hagdan at halos mabitawan ang hawak na handrail. Agad namang tumakbo si Rosenda para alalayan siya. Senyora, mag-ingat po kayo. Baka po kayo madapa. Sigaw ni Rosenda, sabay hawak sa braso ng matanda. Kunwaring nagkamali ng direksyon ng Donya at muntik mabangga sa aparador. Pasensya na, Hija. Hindi mo kasi alam ako'y bulag. Mahina niyang sabi. Nagulat si Rosenda ngunit hindi siya nagpakita ng panghihinayang o pagkabigla. Bagkos ay mas lalo niyang hinawakan ng Donya ng maingat. Huwag po kayong mag-alala, senyora. Narito po ako para alalayan kayo. Tahimik na nagmamasid si Donya sa reaksyon ng dalaga. Wala siyang nakitang pag-iwas o pagkairita. Sa halip, ramdam niya ang sinseridad pero hindi pa siya kumbinsido. Kailangan niyang mas matibay na ebidensya. Ilang araw ang lumipas. Nakikita ng Donya kung paanong masipag si Rosenda. Gumigising ng para magwalis sa hardin. Nagluluto ng agahan para sa mga tauhan at nag-aasikaso sa kanya.
Hindi ito nagrereklamo kahit mahirap ang trabaho. Tahimik lang, ngunit may likas na kasipagan. Minsan habang nasa kusina, pinanood ni Donya mula sa sulok si Rosenda habang naglilinis. Hindi niya ito nakikita, pero dahil bula ng kanyang pagpapanggap, alam niyang hindi siya alam na pinagmamasdan. Hindi ito nagtago ng pagkain o gumamit ng gamit ng may-ari. Sa halip, kumakanta pa ito ng mahihinang, kundi man habang naglilinis. Mukhang iba ito. Bulong ng Donya sa sarili, ngunit nanatili ang matandang hinala. Alam niyang minsan ang mga taong mabait sa simula, nag-iiba rin kalaunan. Kaya pinangako niya sa sarili na mas hihigpitan pa ang pagsubok. Isang gabi habang nakaupo sila sa malaking sala, biglang nagsalita ang Donya. Rosenda, hindi ko alam kung karapat-dapat ka sa bahay na ito. Marami na akong nakasama na nagsimula sa pagiging mabait pero sa huli, tinridayor ako. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa at titingnan natin kung tatagal ka. Nag-angat ng tingin si Rosenda. Halatang nagulat sa biglaang sabi ng Donya. Ngunit mumiti siya ng mahinhin at sagot, Senyora, wala po akong ibang hangad kundi makatulong at makapag-ipon para sa aking pamilya. Hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Tinitigan siya ni Doña Feliciana at sa kabila ng kanyang pagpapanggap, may kakaibang init na unti-unting sumisilip sa kanyang puso. Bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit mabilis din niyang itinaboy ang damdamin. Para sa kanya ang bawat tao ay may bahid ng kasinungalingan at iyon ang gusto niyang patunayan sa mga susunod na araw. Mabilis lumipas ang unang linggo ng paninirahan ni Rosenda sa mansyon. Araw-araw ay patuloy ang pagpapanggap ni Doña Feliciana na bulag at sa bawat araw ding iyon ay mas sinusubukan niya ang tiyaga. At katapatan ng kaniyang bagong katulong, lagi niyang dala ang kaniyang baston at bawat galaw ay sinasadya niyang gawing mahirap para makita kung paano tutugon si Rosenda. Rosenda? Tawag ng Donya. Isang madaling araw halos 3 pa lamang. Pakigising ako. Kailangan kong mag-init ng gatas. Hindi ako makakita. Kaya ikaw ang bahala. Agad bumangon si Rosenda mula sa maliit na silid katabi ng kusina. Halos hindi pa natatanggal ang antok sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang tinungo ang kusina upang sundin ang utos. Upo, senyora. Magalang niyang sagot. Pinainit niya ang gatas at dinala ito sa malaking sala kung saan nakaupo ang Donya. Kunwaring naglalakad-lakad gamit ang baston. Initigan siya ng matanda habang iniaabot ng dalaga ang tasa. Salamat, iha. Mabuti at nariyan ka. Ngumiti lamang si Rosenda at bumalik sa kanyang gawain. Walang bakas ng pagkadismaya sa puyat, walang pag-angal. Sa mga susunod na araw, sinubok pa ni Donya ang pasensya ni Rosenda. Ipinahahanap niya ang mga bagay na sadyang itinago niya sa mga sulok ng bahay. Isang panyo na nilagay sa ilalim ng sofa, isang pitaka na itinago sa loob ng aparador. Palaging ang dahilan niya ay hindi ko makita, tulungan mo ako. Kahit pagod na mula sa paglalaba at paglilinis, hindi nagreklamo si Rosenda. Opo, senyora. Hahanapin ko po, sagot niya sa bawat pagkakataon. At kahit pawisan at hingal, nakangiti pa rin siyang nag-aabot ng mga bagay na hinahanap ng Donya. Isang gabi habang naglalakad si Donya sa hardin, na kunwari walang direksyon, muntik na siyang matisod sa bato. Agad siyang nasalo ni Rosenda. Senyora, mag-ingat po kayo. Kung may kailangan po kayo, huwag na kayong maglakad ng mag-isa sa gabi. Tumingin si Donya, nakikiramdam kung may bakas ng pagkairita sa boses ng dalaga. Ngunit puro pag-aalala lamang ang narinig niya. Napilitan siyang umusal ng kaunting papuri. Mabuti ka talagang bata kung hindi siguro ikaw. Binapahamak na ako, ngunit hindi lahat ay natuwa sa sitwasyon. Ang ilang mga katulong na matagal nang kasama ni Donya, lalo na si Crispin na hardinero at si Adela na tagapagluto, ay nagsimulang magsalita sa likod ni Rosenda. Hay nafo! Bulong ni Adela habang nag-aayos ng hapag. Akala mo kung sino yang si Rosenda.
Acting-actingan lang yan. Pakitang tao sa Donya. Oo nga, dagdag ni Crispin habang umiinom ng kape. Sigurado ako pagdating ng araw, sisimulan niyang dukutin ng mga alahas. Nakakainis, siya pa ang napupuri ngayon. Narinig ni Rosenda ang mga bulong, ngunit hindi siya nagsalita. Bagkus ay mas lalo niyang inasikaso ang kanyang trabaho. Hindi niya kayang masayang ang oportunidad hindi lang para sa sarili. Kahit ang ilang kapitbahay ay nagtatawanan din. Narinig mo ba? Si Doña Feliciana bulag na raw. Kawawa naman, pero mas kawawa yung katulong niya. Siguradong ubos ang lakas sa kakasunod sa matanda. Pero sa tuwing maririnig ito ni Rosenda, mas lalo siyang nagiging determinado. Sa kanyang isipan, tadhana ako ngayon. Kailangan kong tumibay. Lumipas ang mga araw at unti-unting napansin ni Doña Feliciana na iba si Rosenda kumpara sa mga naunang katulong. Walang reklamo sa hirap, walang panlalamang. Hindi siya gaya ng iba na madalas ay sumisingit ng sariling interes. Isang hapon, habang nakaupo sa veranda, tinawag niya si Rosenda. "Rosenda, halika nga rito," sabi ng Donya. Hawak ang tasa ng tsa. "Opo, senyora," sagot ng dalaga habang nagdadala ng tinapay. "Sabihin mo nga bakit ka nagtitiis dito. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba mas mabuting bumalik ka na lang sa probinsya?" Numiti si Rosenda at mahinang sagot. "Napapagod din po, senyora. Pero kapag naaalala ko ang mga kapatid kong si Ernesto at Mariel, nawawala ang bigat. Pangarap ko pong mapagtapos sila. Kung dito po sa inyo ako kikita ng sapat, wala akong dahilan para sumuko." Tahimik na napatigil si Donya. Hindi niya inaasahang ganoon kasimple at kasensero ang sagot ng dalaga. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang respeto. Mabuti," kahanging nasabi niya. Bagaman sa loob-loob niya, unti-unti nang natutunaw ang kanyang pagdududa. Isang gabi bago matulog, kinausap niya ang sarili sa salamin habang inaalis ang kanyang mga hikaw. Kakaiba ang batang yon. Wala akong nakikitang panlilinlang, pero hindi ako dapat agad magtiwala. Marami na akong karanasang nagpatunay na lahat ng tao may itinatagong lihim. Kahit ramdam niyang may katapatan si Rosenda, nagpasya pa rin si Doña Feliciana na ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Sa puso niya, gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kayang tiisin ng dalaga. Gusto niyang siguraduhin na hindi lamang ito pakitang tao, kundi tunay na kabutihan. At sa mga sumunod na araw, mas pinahirap pa niya ang mga utos. Madaling araw na paggising, paulit-ulit na paghanap ng bagay na itinago at bigla ang pagsubok ng tiwala. Ngunit sa bawat hakbang, isang bagay lang ang napansin niya. Si Rosenda bagaman, napapagod ay nananatiling tahimik, mapagumbaba at higit sa lahat hindi nagrereklamo. Sa kabila ng kanyang paniniwalang lahat ng tao ay may kapintasan, nagsisimula ng mabasag ang matigas na pader sa puso ni Doña Feliciana. Ngunit imbes na lubos siyang magtiwala, mas lalo pa niyang pinamhawakan ang plano dahil para sa kanya ang pinakamalaking katotohanan ay lumalabas lamang kapag masidhin sinusubok ang isang tao. At doon tuluyan ang nabuo ang desisyon niya. Hindi pa sapat ang nakikita niya kay Rosenda. Kailangan pa niyang itong subukin ng mas matindi. Dumating sa mansyon si Marieta, pinsan ni Doña Feliciana. Isang hapon na mainit at tilabas sumasalamin sa init ng kanyang ugali. Nakasuot ito ng magarang bestida, may perla sa leeg at may kumpiyansang dala na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Kilala si Marieta sa kanilang angkan bilang tuso at mapaninlang. Laging may pakana upang mapay ang mana ng kanyang tiyahin. "Pinsan," malakas na bati ni Mari habang niyayakap si Doña Feliciana. "Kumusta ka na? Nababalitaan ko ang iyong kalagayan. Kawawa ka naman at nawalan ka na ng paningin." Napangiti ng bahagya si Doña kunwari hindi nakita ang mapanuksong tingin ng pinsan. "Oo, Marieta. Mabuti na lamang at may katulong akong nag-aalaga sa akin. Siya si Rosenda." Agad na sumilip si Marieta kay Rosenda na nooy abala sa kusina.
Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa at tila ba may paghamak na nakapinta sa kanyang mukha. Probinsya na ba siya? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan mo ang ganyang itsura? Baka isang araw mawalan na lang bigla ang mga alahas mo? Agad namang tumayo si Rosenda at yumukok. Tanda ng paggalang. Magandang hapon po, senyora. Magalang niyang bati. Ngunit imbes na sagutin siya ng maayos, tinalikuran lamang siya ni Marieta. Kinagabihan, habang nagkakape sila ni Doña Feliciana sa veranda, sinimulan na ni Marieta ang kanyang pakana. Pinsan, gusto lang kitang bigyan ng babala. Hindi mo ba napapansin na masyado ng malapit saw ang katulong mong yon? Baka naman ginagamit ka lang niya dahil hindi ka nakakakita. Madali na lang kumuha ng kung ano-ano sa mga silid mo. Nagkibit balikat si Doña bagaman may kaunting pagdududa na pumasok sa kanyang isip. Ewan ko, Marieta. Mabait siya, masipag. Wala pa naman akong nakitang mali. Umiling si Marieta. Tila ba naiinis na hindi agad naniwala ang pinsan. Ganito kasi ang mga ganyang mukha. Mahirap basahin. Pero tiyak ako kapag nagkaroon ng pagkakataon, sisimulan niyang dukutin ang mga bagay mo. Lalo na't bulag ka, wala kang kalaban-laban. Tahimik lamang si Donya, ngunit nagsimula na siyang isipin ang mga sinabi ng pinsan. Samantala, sina Crispin at Adela, ang dalawang matagal ng katiwala ng Donya, ay unti-unting naak ni Marieta sa kanyang pakanak. Isang gabi, nag-usap silang tatlo sa kusina habang wala si Rosenda. Crispin, panimula ni Marieta. Ikaw ang hardinero rito. Napansin mo ba ang galaw ng bagong katulong? Hindi ba't minsan ay bigla na lang siyang lumalabas ng bahay? Tumango si Crispin. Bagaman hindi naman siya sigurado. Oo, Senyora Marieta. Madalas ko siyang nakikitang bumibili sa tindahan para sa pagkain. Pero baka nga may iba pa siyang ginagawa. Sumabat si Adela na nakapamiwang. Ako naman napansin ko minsang nasa kusina siya mabisa. Bimuksan ng aparador ng mga pinggan. Sino ba namang katulong ang basta magbubukas ng aparador nang hindi inuutusan? Mumiti si Marieta. Tila ba nakahanap ng mga sundalong tapat sa kanyang plano. Kita niyo na hindi ako nagkakamali. Kung gusto nating maprotektahan si Feliciana, kailangan nating ipakita ang tunay na kulay ng Rosenda na yon. Kinabukasan, sinimulan nilang ipalaganap ang kanilang kasinungalingan. Habang nag-aalmusal si Feliciana, lumapit si Adela at nagsalita ng tila may kaba. Senyora, pasensya na po pero baka dapat mag-ingat kayo sa mga gamit ninyo. Minsan kasi nakita kong hawak-hawak ni Rosenda ang isang maliit na kahon mula sa inyong aparador. Nagtaas ng kilay si Donya. Ramdam ang pag-usbong ng pagdududa. Totoo ba yan? Opo, mabilis na tugon ni Adela. Hindi ko na lang po sinabi agad kasi baka mali ang akala ko. Pero baka totoo rin ang sinasabi ni Senyora Marieta. Si Crispin naman ay sumabat. Ako rin po, Senyora. Madalas po siyang lumalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. Paano po kung may kinakausap siyang iba tungkol sa mga ari-arian ninyo? Lalong nagdikit-dikit ang mga piraso ng kalinlangan sa isipan ni Donya. Hindi man niya gustong paniwalaan. Unti-unti itong nag-uugat dahil sa paulit-ulit na bulong ng kanyang pinsan at mga katiwala. Samantala, si Rosenda ay patuloy na ginagawa ang kanyang tungkulin. Naghuhugas ng pinggan, naglalaba, nag-aalaga kay Doña Feliciana. Ngunit napansin niyang unti-unting lumalayo ang loob sa kanya ng matanda. Kung dati ay may malumanay na tinig kapag tinatawag siya, ngayon ay malamig at puno ng hinala. Rosenda, biglang sabi ni Doña isang gabi habang inihahanda ng dalaga ang kanyang hapunan, siguraduhin mong maayos ang lahat ng gamit ko. Ayokong may mawala. Nagulat si Rosenda ngunit magalang siyang sumagot. Opo, senyora. Huwag po kayong mag-alala. Ingatan ko po ang lahat. Ngunit hindi pa rin nawala ang malamig na tingin ni Donya kahit nagpapanggap itong bulag. Isang gabi, nahuli ni Rosenda sina Marie Crispin at Adela na nag-uusap sa kusina. Hindi man niya narinig ang lahat. Nahuli niya ang ilang bahagi ng kanilang usapan. Siguraduhin nating mahuli siya sa akto.
Bulong ni Marieta. Kapag may nakitang ebidensya si Feliciana, wala nang depensa ang Rosenda na iyan. Nag-init ang tenga ni Rosenda, ngunit pinili niyang huwag sumabat. Alam niyang hindi siya basta-basta mapaniwala kung siya lang ang magsasalita. Ang kailangan niya ay magpatuloy sa pagiging tapat kahit anong paninira ang iharap sa kanya. Sa kanyang isipan, darating ang araw, lalabas din ang katotohanan. Ngunit sa mga sumunod na araw, lalo pang humigpit ang sitwasyon. Lahat ng kilos niya ay pinagmamasdan. Lahat ng salita, sinusukat unti-unti. Lumalaki ang impluensya ng mga kontrabida at si Don Feliciana, bagamat may natitirang tiwala, ay nagsisimula na ring mahulog sa bitag ng kanilang kasinumalingan. At doon, nagsimulang mabuo ang pinakamapanganib na laban ni Rosenda. Hindi laban sa trabaho, kundi laban sa mga taong gustong burahin siya sa mundo ng mansyon. Makalipas ang ilang linggo ng unti-unting paninira, napagpasyahan ni Marieta na gumawa ng mas matinding hakbang. Isang gabi habang tahimik na natutulog si Rosenda sa kanyang maliit na silid, malapit sa kusina, palihim na pumasok si Marieta. Maingat niyang binuksan ang aparador ng dalaga at doon niya ipinasok ang ilang libong piso na kinuha niya mula sa sariling pitaka ni Doña Feliciana. Mumisi siya habang binubulungan ang sarili. Bukod sa tamad, magnanakaw din ang ipapakita ko kay Feliciana. Kapag nakita niya ito, wala nang ligtas ang probinsya ng ito. Lumabas siya ng silid na parang walang nangyari at iniwan ang perang maingat na nakatupi sa bulsa ng palda ni Rosenda. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang lahat sa malaking hapag, biglang nagsalita si Marieta na may kasamang pangakit. Pinsan, baka gusto mong ipasuri natin ang mga gamit ng iyong mga katulong. Hindi natin alam, baka may nawawala nang hindi natin napapansin. Tumamo si Crispin at agad na sumang-ayon. Tama po si Senyora Marieta. Baka nga po may mga bagay na nawawala at hindi natin alam. Sumang-ayon din si Adela. Mas mabuti ng sigurado, Senyora, kaysa mahuli sa bandang huli. Tumango si Doña Feliciana, hawak ang kanyang baston at umaktong nahihirapan. Kung gayon, halin at tingnan natin. Rosenda, lumapit ka rito. Agad na tumayo si Rosenda at naglakad papalapit. Hindi alam ang mangyayari. Halika. Hija, pakita mo sa akin ang bulsa ng iyong palda. Malamig na, sabi ni Donya. Kinapa ng Donya ang bulsa ng dalaga at sa harap ng lahat, nahugot niya ang perang nakatupi. Ano ito? Malakas na tanong Donya sabay taas ng mga papel de bangko. Nanlaki ang mata ni Rosenda at halos mabitawan ang tray ng kape na hawak niya. Senyora, hindi po akin yan. Wala po akong idea kung paano napunta sa bulsa ko ang perang yan. Nanginginig ang tinig niya at halos maluhas sa bigat ng akusasyon. Ngumisi si Marieta at mabilis na sumabat. Ayan na nga ang sinasabi ko. Feliciana, kita mo na ang probinsya ng yan mapagpanggap lang. Akala mo'y mabait pero magnanakaw pala. Tumango-tango pa si Crispin. Nakakita na ako ng ganyang eksena. Magaling magtago ng ebidensya pero sa huli, nahuhuli rin. Hindi po ako magnanakaw. Halos pasigaw na sabi ni Rosenda at hindi na niya napigilang tumulo ang luha. Senyora, kung totoong magnanakaw ako, bakit ko pa ipapasok sa bulsa ko ang pera? Bakit ko ipapahamak ang sarili ko? Ang tanging nasa isip ko lang po ay ang makapag-ipon para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Tumigil sandali si Doña Feliciana at pinagbasta ng boses ng dalaga. Ramdam niyang may bigat ang bawat salita. May sakit, may galit, at higit sa lahat, may katapatan. Hindi ito ang uri ng tinig ng isang taong nagtatago ng kasalanan. Senyora, dagdag pa ni Rosenda habang nakatingin kay Donya, hindi ko po kailanman kayang gawin ang isang bagay na sisira sa inyong tiwala. Mas gugustuhin ko pa pong umalis kaysa pagbintangan ng ganyan. Tahibik ang buong sala. Kahit ang mga tauhang karaniwang pumapanig kay Marieta ay hindi makapagsalita. Kita sa kanilang mukha
na naguguluhan sila kung sino ang dapat paniwalaan. Muling nagsalita si Marieta, hindi papatalo. Feliciana, huwag kang padadala sa luha. Iyan ang madalas na taktika ng mga katulad niya. Konting drama, iiyak-iyak, pero sa likod may masamang binabalak. Ngunit napansin ni Donya ang pagiging sobra ni Marieta, ang kanyang tono, ang paraan ng pananalita. Tila ba masyadong masigasik para lamang ibagsak ang dalaga. Dahan-dahan nagsimulang umusbong ang pagdududa sa isip ng Donya. Totoo nga kaya ang mga akusasyon o baka naman may mas malalim na pakan si Marieta? Marieta! Mahina ngunit matalim ang tinig ni Donya. Nakakagulat ang iyong pagkahilig sa issue laban kay Rosenda. Para bang masyado kang interesado na mapaalis siya? Natigilan si Marieta ngunit agad ding nagpalusot. Pinsan, iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Hindi ba't bulag ka? Madali kang maluloko kung hindi tayo mag-iingat. Ngunit hindi nakaligtas sa Donya ang bahagyang pagbabago ng tono nito. Samantala, si Rosenda ay tuluyan ng napahagulgol sa gilid. Ngunit sa kabila ng kanyang iyak, nanindigan siya. Hindi po ako magnanakaw, senyora. Kahit mamatay po ako ngayon, hindi ko po tatanggapin ang kasalanang hindi ko ginawa. Tahimik si Donya. Ngunit sa puso niya, nagsimula ng mabiyak ang matigas na pader ng kanyang pagdududa. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ng dalaga. At bagaman, hindi niya ipinakita, isang maliit na binhi ng tiwala ang unti-unting tumutubo. Ngunit nanatili siyang nakapako sa kanyang pagpapanggap. Kailangan pa niyang magpatuloy bilang bulag. Kailangan niyang masiguradong hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala. Kaya't imbes na ilabas ang kanyang tunay na iniisip, tumango lamang siya at malamig na sinabi, "Sige Rosenda, panahon na lamang ang magsasabi kung totoo hindi ang sinasabi mo." At sa mga sandaling iyon, habang ang luha ni Rosenda ay patuloy na bumabagsak at si Marieta ay nagningingit sa hindi pagkakakumbinsi ng pinsan, alam ni Doña Feliciana na may mas malaking laban pang darating. Isang laban ng katotohanan laban sa panlilinlang at siya mismo ay hindi patiyak kung saan tatayo sa bawat araw na lumilipas. Patuloy na nagsusumikap si Rosenda sa mansyon kahit ramdam niya ang malamig na pagtingin ni Doña Feliciana at ang mapanuyang mga salita ni Marieta. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, palagi niyang iniisip ang kanyang dalawang kapatid na naiwan sa probinsya sina Ernesto at Mariel. Ang mga ito'y nagsisikap makapasok sa paaralan, ngunit halos hindi makapag-aral dahil kulang na kulang sa pera. Sa tuwing makatanggap siya ng maliit na sahod, agad niya itong itinatabi sa isang sobre at ipinapadala sa kanilang baryo. Habang sinusulat niya ang liham na kalakip ng perang iyon, naiyayak siya. "Mahal kong Ernesto at Mariel, pasensya na't maliit lamang ang naipadala ko. Pero pangako, hindi ako susuko rito. Kafayanin ko ang hirap, basta't mapatapos lang kayo." Pagkatapos isulat, isinisilid niya yon sa sobre at itinataas ang tingin sa langit na para bang idinadasal ang bawat sentimo para makarating at magamit ng tama. Ngunit sa mansyon, iba ang mukha ng kanyang buhay. Si Marieta na walang ibang hangad, kundi ang makuha ang loob ni Donya at palayasin siya ay palaging may paraan para ipahiya siya. "Rosenda!" sigaw ni Marieta isang umaga habang nasa kusina. "Bakit puro asin ang sabaw? Gusto mo bang patayin ang tiyahin ko sa alat?" "Tanga," napayo si Rosenda at mahinhong sagot. "Pasensya na po, senyora. Baka po naparami ko lamang ang lagay." Nagpalakpakan pa ng marahan sina Crispin at Adela na tila ba tuwang-tuwa sa ahihiyan ni Rosenda. Ayan kasi kunwari mabait pero wala namang alam. Wika ni Crispin. "Hay naku, Feliciana." Dagdag pa ni Marieta habang nilalapit ang plato sa pinsan. Dapat talaga mapalitan na ang batang yan. Hindi siya marunong mag-alaga ng may sakit, hindi rin marunong magluto. Ano pa kaya ang pakinabang niya? Tahimik lamang si Donya. Nakikinig sa kanilang mga boses ngunit lihim niyang minamasdan ang reaksyon ni Rosenda
kung paano ito hindi sumasagot ng pabalang, kung paano ito nananatiling mapagpakumbaba kahit lantaran ng insulto. Kinagabihan, habang naglilinis ng beranda, napansin ni Teodoro ang hardinero na tila malungkot si Rosenda. Lumapit siya at inalok ng basong tubig. Rosenda, halata sa mukha mo ang bigat ng loob. Bakit mo tinitiis lahat ng yan? Mumiti si Rosenda kahit may luha sa gilid ng mata. Wala akong magagawa, Teodoro. Kailangan kong manatili rito. Para sa mga kapatid ko ito. Kapag umalis ako, paano na sila? Kaya kahit anong sakit, titiisin ko. Umiling si Teodoro, puno ng awa at paghanga. Alam mo, bihira na ang mga katulad mo. Kung ako lang ang masusunod, ipagtatanggol kita. Pero alam kong hindi ako sapat laban sa kanila. Kaya lang tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Handa kang damayan. Nabunutan ng tinik si Rosenda sa mga salitang yon. Sa unang pagkakataon, simula nang dumating siya sa mansyon, naramdaman niyang may kakampi siya. Dumating ang isa pang pagsubok ng isang hapon habang abala siya sa pag-aayos ng mga kurtina sa sala. Biglang pumasok si Marieta at sinadya siyang pagalitan sa harap ng lahat. Tingnan ninyo, hindi man lang maayos ang pagkakalagay ng kurtina. Diyos ko, Feliciana, hindi ko na talaga alam kung bakit pinagtitiyagaan mo pa ang babaeng ito. Isa lang naman ang dahilan. Hindi ka nakakakita, kaya hindi mo alam kung gaano siya kainutil. Humagalpak ng tawa sina Adela at Crispin at halos mamuo ang luha sa mga mata ni Rosenda. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan. Opo, senyora. Aayusin ko po agad. Mahina niyang tugon. Nakita ni Donya ang paraan ng pagtanggap ni Rosenda sa lahat ng pang-iinsulto. At bagamat at nanatili siya sa kanyang pagpapanggap na bulag, hindi niya maitatanggi na bawat araw ay mas lalo siyang nahuhulog sa pagtataka. Bakit hindi natutukso ang dalaga na lumaban o sumuko? Isang gabi habang tahimik na nag-aayos ng mga halaman, si Rosenda sa hardin, muling lumapit si Teodoro. Rosenda, kung tutuusin, madali lang para sa'yo na tumalikod at umalis. Bakit hindi mo nalang iwan ang lahat at maghanap ng ibang amo? Nagpatuloy si Rosenda sa pagtanggal ng mga tuyong dahon sa kamahina, ngunit matatag na nagsalita. Teodoro, hindi ko kayang iwan basta-basta. Ang buhay ng mga kapatid ko nakasalalay dito. Kapag sumuko ako, para ko na ring isinuko ang kinabukasan nila. At saka sa kabila ng lahat, alam ko sa puso ko na tama ang ginagawa ko. Hindi ko kailanman kayang magnakaw o magtaksil. Napangiti si Teodoro. May bahagyang paghanga sa tinig ni Rosenda. Kung ganyan ang puso mo, tiyak darating ang araw na makikita nila ang totoo mong halaga. Huwag kang bibitaw. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa hardin, napatingala si Rosenda sa mga bituin. Naisip niya ang kanyang mga kapatid sa probinsya na malamang ay sabay-sabay na natututulog sa isang banig gamit ang lampara bilang ilaw. Naalala niya ang mga gabing walang hapunan, ang mga araw na dumalakad sila papasok sa paaralan ng walang sapatos. Para sa inyo ito, Ernesto at Mariel, bulong niya sa hangin. Kakayanin ko gaano man kahirap. At sa kabila ng panlilibak, sa kabila ng mga mata na nagmamasid at mga bibig na nag-aakusa, nanatiling matatag si Rosenda. Hindi niya alam na sa katahimikan ng mansyon may isang matandang puso. Ang puso ni Doña Feliciana na unti-unting natututo muling magduda, hindi sa kanya, kundi sa mga taong masyadong sabik na sirain siya. Sa mga oras na yon, nagsimulang magbunga ang kanyang pagtitiis. At bagamat malayo pa ang kanyang pakikibaka, alam niyang may mga kaibigang kagaya ni Teodoro na handang sumalo sa kanya sa tuwing siya'y mabibigatan. Sa gitna ng unos ng paninira, naroon pa rin ang ilaw ng pag-asa na patuloy na naglalagablab sa kanyang puso. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng gawaing bahay at pang-aalipusta mula kay Marieta at ng ibang kasambahay, humiga na si Rosenda sa kanyang maliit na silid.
Ngunit hindi siya agad nakatulog. Ang isip niya ay puno ng pangamba at pagod. Naiisip niya ang mga kapatid sa probinsya at ang mga utos na halos pahirap na binibigay sa kanya ni Marieta. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang kaluskos mula sa silid ni Doña Feliciana. Naisip niyang baka kailangan siya ng matanda, kaya't marahan siyang bumangon upang alamin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng silid ng Donya. Bahagyang nakaawang ito, kaya't sumilip siya. At doon, halos hindi siya nakagalaw sa nakita niya. Nakaupo si Doña Feliciana sa tabi ng mesa. May kandilang nakasindi at hawak ang isang makapal na diary. Ang kanyang mga mata ay malinaw na sumusunod sa bawat salita na nakasulat sa mga pahina. Hindi siya bulag. Hindi siya kailanman bulag. Halos mahulog ang panga ni Rosenda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lapitan ang Donya at tanungin kung bakit, ngunit nanatili siyang tahimik. Inilingon ni Donya ang kanyang ulo na parang may nararamdaman. Kaya mabilis na umatras si Rosenda at nagtago sa dilim ng pasilyo. Sa dibdib niya ay kumakabog ang puso at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Anong ibig sabihin nito? Bakit siya nagkukunwaring bulag? Para saan lahat ng ito? Bulong niya sa sarili habang bumabalik sa kanyang silid. Habang nakahiga, pinilit niyang isipin ang posibleng dahilan at unti-unting nabuo sa kanyang isip ang isang konklusyon. Sinusubok lamang siya ni Doña Feliciana. Kinabukasan, habang inihahanda niya ang agahan, tinitigan niya ang Donya na nakaupo sa mesa. Kunwaring hindi makakita nakahawak sa baston at hinihintay ang kanyang pagkain. Ngayon, alam na ni Rosenda ang totoo, ngunit pinili niyang manahimik. Rosenda, sabi ng Donya, pakikuha nga ng asukal. Hindi ko kasi makita. Ngumiti si Rosenda. May halong pait at pag-unawa. Opo, senyora. Heto po. Inilapit niya ang asukal na tila walang alam. Walang baas ng pagtataksil sa kanyang boses. Walang pagdududa sa puso niya. Nakapagdesisyon na siya, mas lalo siyang magpakatapat. Kung pagsusubok ang lahat ng ito, tatapusin niya hanggang huli. Lumipas ang mga araw at mas lalong naging malinaw kay Rosenda ang plano ng Donya. Sa tuwing makikita niya itong may lihim na ginagawa, gaya ng paglalakad sa silid ng hindi hawak, ang baston, o pagtingin sa bintana tuwing umaga, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwalang ito ay isang pagsusulit. Ngunit imbes na magreklamo o magalit, nagpatuloy siya sa kanyang gawain ng may buong puso. Isang gabi, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Teodoro sa hardin. Teodoro, mahinang sabi ni Rosenda habang inaayos ang mga halaman. May itatapat ako sa'yo pero sana manahimik ka. Tumango si Teodoro nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ano iyon, Rosenda? Hindi bulag, Senyora Feliciana. Nakita ko siyang nagbabasa ng diary noong isang gabi. Nanlaki ang mata ni Teodoro. Ano? Sigurado ka? Oo, sagot ni Rosenda. Sa una gusto kong tanungin siya pero naisip ko baka sinusubok lang yaw. Kaya pinili kong manahimik. Kung iyon ang nais niya, ibibigay ko. Mas lalo akong magpapatunay na hindi niya ako kailanman matitinag sa tapat kong paglilingkod. Umiling si Teodoro, may halong paghanga at pagkabahala. Hindi ko alam kung bakit niyang ginagawa yan. Pero tama ka. Kung susubok siya, mas mabuting ipakita mo na matatag ka. Baka sa huli, yun ang magligtas sa'yo. Umiti si Rosenda bagaman, halatang pagod. Basta't para sa mga kapatid ko at para na rin sa sarili kong dangal, titiisin ko lahat. Kinabukasan, muling nagpasakit si Marieta. Tinawag niya si Rosenda sa sala at ipinahiya ito sa harap ng ibang tauhan. Rosenda, bakit puro alikabok ang ginagawa mo buong araw? Dapat yata, pinapalayas ka na rito. Yumuko si Rosenda at magalang na sagot, Pasensya na po, senyora. Lilinisin ko po agad. Ngunit bago pa siya makagalaw, sumabat si Doña Feliciana. Marieta, huwag kang masyadong magmadali. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa naman ng bata ang lahat.
Napatingin si Marieta sa pinsan. Nagtataka. Feliciana, ipinagtatanggol mo pa rin siya kahit may mga pruweba na siyang magnanakaw. Tahimik si Donya at hindi na sumagot. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang malito. Nakikita niya ang kabutihan ni Rosenda at hindi niya makalimutan ang paminsang pagtulo ng luha nito noong pinagbibintangan. Ngayon, kahit nagtatago siya sa kanyang pagpapanggap, unti-unti niyang nakikita ang liwanag ng katotohanan. Habang si Rosenda naman ay patuloy na nagtatrabaho, mas pinili niyang gawing inspirasyon ang nalaman niyang lihim. Para sa kanya, ito'y isang paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangan niyang ipaglaban sa salita. Minsan mas mabisa ang pananatili sa tamang landas kahit gaano kahirap. Tuwing gabi, habang nagdarasal bago matulog, bulong niya sa sarili, kung ito ang paraan ng Diyos para subukin ang aking puso, tatanggapin ko. Hindi ko sisirain ang tiwala na ibinibigay niya sa akin. Hindi ako susuko. At sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at panlilinlang na nakapaligid sa kanya, naging mas matibay si Rosenda. Ang kanyang katahimikan ay naging sandata at ang kanyang katapatan ay naging ilaw na unti-unting naglalapit kay Doña Feliciana sa isang matinding desisyong babago sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Isang maulang gabi, muling nagtipon sa kusina sina Marieta at Crispin. Nakasandal si Marieta sa lumang aparador habang nakabusangot at si Crispin naman ay nakatingin sa paligid upang masigurong walang ibang makakarinig. Crispin, matagal na tayong nagtatangka pero hindi pa rin natatanggal si Rosenda sa bahay na ito. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka tuluyang makuha niya ang loob ni Feliciana. At kapag nangyari iyon, tiyak, mawawalan ako ng lugar dito. Bulong ni Marieta. Nagngisi si Crispin, inilabas ang maliit na kahongyari sa pelus na may lamang mga hastabdo at kwintas ng Donya. Kung ganon, ito na ang paraan. Kukunin natin ang mga alahas ng Donya at ilalagay natin sa mga gamit ni Rosenda. Sigurado kapag nakita ito, wala na siyang kawala. Tumawa si Marieta ng mahina. Eksakto, kapag nahuli siya, mapapalayas siya agad. At ako naman ang muling magiging pinakamalapit kay Feliciana. Nagkasundo silang dalawa at maingat na isinagawa ang plano. Kinabukasan, bago pa magising si Rosenda, pumasok si Crispin sa kanyang silid at lihim na inilagay ang kahon ng alahas sa ilalim ng kanyang unan. Nang sumapit ang umaga, kumalat agad ang balitang nawawala ang alahas ng Donya. Mabilis na pumilos si Marieta at nagpanggap na balisang-balisa. Pinsan Feliciana, sigaw ni Marieta habang papasok sa silid ng Donya. Nawawala ang iyong mga alahas. Ang kahon ng mga mamahalin mong hiyas wala na sa aparador. Nagpanggap na nagulat si Doña Feliciana. Hawak ang kanyang baston at umaktong hindi makakita. Ano? Paanong mangyayari yon? Sino ang makakakuha? Agad na sumabat si Crispin na taba, alam na agad ang sagot. Senyora, hindi ko po intensyong manira, pero baka dapat tingnan natin ang mga gamit ni Rosenda. Siya lang naman po ang may oras na pumasok sa loob kagabi. Nagkunwari si Marieta na tila nagdadalawang isip pa. Pinsan, ayokong maniwala, pero baka nga tama si Crispin. Kahapon pa kita binabalaan tungkol sa kanya. Utos si Donya. Sige, tawagin si Rosenda. Dumating si Rosenda. Bit-bit ang isang basket ng mga hinugasang damit. Nagulat siya nang makita ang lahat ng tauhan ay nakapaligid sa sala. At ang Donya, si Marieta at si Crispin ay nakatingin sa kanya. Rosenda, malamig na wika ni Donya. May nawawala sa mga alahas ko? Kailangan naming suriin ang iyong mga gamit. Nanlaki ang mata ni Rosenda. Senyora, hindi po ako magnanakaw. Pero kung iyan po ang gusto ninyo, wala po akong itatago. Agad na nagpunta si Crispin sa silid ni Rosenda. At doon sa ilalim ng kanyang unan, natagpuan ang kahon. Ipinakita niya ito sa lahat. Heto po, senyora. Nasa silid niya mismo. Halos mabitawan ni Rosenda ang dala niyang basket. Hindi po.
Hindi ko alam kung paano napunta yan doon. Hindi po ako magnanakaw, senyora. Tumulo ang kanyang luha habang nagmamakawa. Kitang-kita naman ang ebidensya. Wika ni Marieta na puno ng pang-uuyam. Huwag ka magpaliwanag, Rosenda. Iyan ang sinasabi ko sa'yo, Feliciana. Ang probinsya na mong kinampihan magnanakaw pala. Nagmingnit si Crispin. Dapat lang siyang palayasin. Hindi siya karapat-dapat manatili dito. Ngunit bago pa makapagsalita si Donya, sumingit si Teodoro. Pumasok siya sa sala. Basang-basa pa ng ulan dahil galing siya sa hardin. Sandali lang, sigaw niya. Hindi ko kayang manahimik. Nagulat ang lahat. Lumapit siya kay Donya at tinitigan ng mga kasambahay. Senyora, hindi ko po alam kung paano napunta ang mga alahas sa silid ni Rosenda. Pero isa lang ang alam ko, hindi siya magnanakaw. Sa araw-araw nakasama ko siya rito. Nakita ko kung paano siya magsakripisyo, kung paano siya umiyak sa gabi dahil sa pangapi. Pero kahit kailan, hindi ko siya nakitang kumuha ng kahit anong hindi sa kanya. Hindi totoo. Ngunit mabilis na kumontra si Marieta. At bakit naman maniniwala tayo sa hardinerong ito? Malamang kakampi siya ng magnanakaw. Hindi matapang na sagot ni Teodoro. Kilala ko ang isang taong may malasakit. Kung tunay na magnanakaw si Rosenda, matagal na siyang tumakas. Pero heto siya araw-araw nagtatrabaho ng walang reklamo. Kung sino man ang may pakana nito, siguradong nais lang siyang siraan. Tahimik na nakikinig si Doña Feliciana. Hawak ang baston, bahagyang nakatungo. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng mga gabing nakita niya si Rosenda na walang pagod sa pag-aalaga. Ang mga gabing naririnig niya itong umiiyak ng palihim habang nagdarasal. Senyora, umiyak na pakiusap ni Rosenda. Wala po akong kinalaman dito. Kung nais ninyo pong paalisin ako, tatanggapin ko. Pero sana maniwala kayo na hindi ko kailanman ninakaw ang mga gamit ninyo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa mansyon. Nakatingin si Donya sa direksyon ni Rosenda, bagaman patuloy ang kanyang pagpapanggap na bulag. Ngunit sa kanyang dibdib, kumikirot ang isang bagay, ang alinlangan. Marieta biglang tanong ng Donya, bakit parang sobra kang sigurado na si Rosenda ang kumuha? Nagulat si Marieta at mabilis na sumagot, pinsan, hindi ba't nahanap mismo ang ebidensya sa silid niya? Ano pa ba ang kailangan mong pruweba? Ngunit hindi na lubos na umbinsido si Donya. May nararamdaman siyang mali. Kung tunay na magnanakaw si Rosenda, bakit hindi ito tumakas? Bakit puno ng sakit at pananalig ang mga salita nito? Sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Baka nga si Marieta ang may pakana. Isang umaga, tila kakaiba ang katahimikan sa mansyon. Nakasanayan na ng lahat na si Doña Feliciana ay tatawag ng maaga, hihingi ng mainit na tsa, o kaya na may uutusan si Rosenda ng kung ano-ano. Pero sa araw na yon, walang boses na narinig mula sa kanyang silid. Nang puntahan ni Rosenda, gulat siya sapagkat wala ang Donya sa kama at maging ang kanyang baston ay wala roon. Senyora! Mahina niyang tawag habang binubuksan ang aparador. Wala. Inuksan niya ang bintana at sinilip ang hardin. Wala rin. Agad siyang lumabas at tinawag si Crispin. Crispin, nakita mo ba si Senyora Feliciana? Tanong ni Rosenda halatang kinakabahan. Umiling si Crispin, ngunit agad ding ngumisi. Aba, baka ikaw ang may alam. Hindi ba't lagi kang kasama niya? Kung nawala siya, malamang ikaw ang may kagagawan. Narinig iyon ni Adela at mabilis na kumampi. Oo nga, siguro tinakasan na siya ng tiyaga at iniwan mo sa gitna ng gabi. Mabilis na kumalat ang bulong sa buong mansyon. Nawawala si Senyora Feliciana, sabi ng mga tauhan, at halos lahat ng mata ay nakatuon kay Rosenda. Puno ng hinala. Hindi po ako. Kaninang umaga lang, wala na siya sa silid. Halos lumuha na ang tinig ni Rosenda, ngunit wala nang nakikinig. Maging si Marieta ay dumating dala ang mapanuyang boses. Ayan na ang sinasabi ko. Una alahas, na ayon pati mismong Donya,
Hindi na ako magtataka kung palayasin na talaga ang babaeng ito. Down. Samantala, sa isang baryo sa probinsya, nakarating ang balita sa pamamagitan ng isang kamag-anak na nagtatrabaho rin sa syudad. Habang nakaupo sa harap ng maliit na mesa, binasa ni Ernesto ang sulat, Ate Rosenda. Baka raw hindi na makabalik dahil nawawala ang amo niya. Mahinang sabi ni Ernesto sa kanyang kapatid na si Mariel. Ha? Paano Anong ibig nilang sabihin? Sagot ni Mariel halos maluha. Baka mapagbintangan si ate. Baka mawalan siya ng trabaho. Paano na tayo? Nanginginig ang tinig ni Ernesto. Natahimik ang dalawa sabay tingin sa kanilang lumang lampara na siya na lamang ilaw ng kanilang maliit na bahay. Pareho nilang alam na kung mawawala ng trabaho ang kanilang ate, mawawala rin ang kaunting pag-asang makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Samantala, sa mansyon hindi tumigil si Rosenda sa paghahanap. Kahit natatakot na palayasin siya, hindi niya ina ang mga bintang. Kung saan man kayo naroroon, senyora, hahanapin ko kayo. Bulong niya sa sarili habang lumabas ng gate. Hindi siya nagdala ng kahit anong gamit. Tanging lakas ng loob lamang at pag-asang makita ang Donya. Tinahak niya ang kalsada. Nagtanong sa mga naglalako ng gulay, sa mga tuber ng jeep at sa mga nagtitinda sa palengke. May nakita po ba kayong matandang babae na kabistida? May dalang baston. Tanong niya sa isang tindera. Kanina lang may dumaan na ganon. Doon ang punta sa simbahan, sagot ng tindera. Agad siyang naglakad patungo sa simbahan. Basang-basa na ng pawis at alikabok ang kanyang damit. Pagdating niya roon, nakita niyang may mga nagsisimba ngunit wala ang Donya. Napaluhod siya at nagdasal. Panginoon, gabayan niyo po ako. Bigyan niyo ako ng lakas para mahanap si Senyora Feliciana. Kahit palayasin po nila ako sa mansyon, hinding-hindi ko siya pababayaan. Samantala, ang totoo'y kusang lumabas si Doña Feliciana ng madaling araw. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap na bulag, kaya pa rin niyang kumilos ng mag-isa. Dumiretso siya sa bayan dala ang baston na parang pangakip lang. Naglakad siya sa palengke. Nakihalubilo sa mga tao at nakaupan dali sa plaza. Habang natamasid, nag-isip siya. Kung talagang tapat si Rosenda, susundan niya ako. Kung hindi, iiwan niya ako at pipiliing iligtas ang sarili niyang pangalan. Ngunit sa loob-loob niya, habang lumilipas ang oras, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung mali ang kanyang hinala? Paano kung tunay ngang si Rosenda ay wala ring pakialam? Makalipas ang ilang oras sa isang eskinita, narinig ng Donya ang isang tinig. Senyora Feliciana. Napalingon siya at muntik nang mabitawan ang kanyang baston. Doon na nakita si Rosenda. Hingal na hingal, pawisan at may luha sa mga mata. Salamat po at nakita ko kayo, sabi ni Rosenda habang lumalapit. Kanina pa po ako naghanap. Sabi nila sa mansyon, baka ako raw ang may kasalanan. Pero hindi ko po inalintana. Ang mahalaga ligtas kayo. Tinitigan siya ni Donya. Hindi makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng boses ni Rosenda. Puno ng katapatan at pag-aalala. Rosenda, bakit mo ako hinanap? Mahina niyang tanong. Dahil kayo ang amo ko, senyora. At higit sa lahat, tao po kayong kailangan ng kasama. Kahit papalayasin nila ako bukas, hindi ko po hahayaang mapahamak kayo. Sandaling katahimikan ang bumalot. Sa unang pagkakataon, napalunok si Doña Feliciana at napikit ang mga mata. Sa kanyang puso, gunit hindi pa rin niya ipinakita ang lahat. Tumalikod siya at marahang nagsalita. Halika na, Yosa, iuwi mo na ako. At sa gabing yon, habang magkasama silang naglakad, pabalik sa mansyon, alam ni Rosenda na kahit hindi niya aminin, nakita na ng Donya ang katotohanan ng kanyang puso. Ngunit alam din niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil sa loob ng mansyon, naghihintay ang mga matang sabik na makita siyang tuluyang bumagsak. Isang hapon, muling pinatawag ni Marieta ang lahat ng tauhan sa malaking sala ng mansyon. Ang hangin ay mabigat.
Puno ng tensyon at tila ba may paparating na unos. Nandoon si Rosenda nakatayo sa gilid habang si Crispin at Adela ay nakangising aso, sabik na muling mapahiya ang dalaga. Si Doña Feliciana naman ay nakaupo sa kanyang malaking upuan, tahimik at tila walang nakikita. Hawak ang baston na kanina pa niya pinaikot-ikot sa kanyang kamay. Ngayon, panimula ni Marieta, tumitindig sa gitna na parang siya ang tunay na may-ari ng mansyon. Oras na para ipaalam sa lahat kung anong klaseng babae talaga itong si Rosenda. Ilang beses na din siyang nahulihan ng mga kahina-hinalang gawain. Una, may perang natagpuan sa bulsa niya. Ikalawa, mga alahas na mismong sa silid niya nakita. At huli, ang pagkawala ng pinsan ko na tiyak ay may kinalaman din siya. Hindi po totoo ang mga iyan. Maluha-luhang sagot ni Rosenda. Lahat ng yun ay pinlano ninyo. Hindi ko po kailanman gagawin ang mga bagay na yan laban kay Senyora Feliciana. Hay naku, tama na ang drama. Singit ni Adela. Lahat ng tao rito nakakita ng ebidensya. Wala kang lusot. Tumawa si Crispin at sabay sulyap kay Marieta. Kung ako sayo, umalis ka na lang bago pa lumala. Naramdaman ni Rosenda ang matinding kirot sa dibdib, ngunit hindi siya nagpatinag. Huminga siya ng malalim at diretsyong tumingin kay Marieta. Bakit ninyo ginagawa ito? Ano pang kasalanan ko sa inyo? Ang tanging gusto ko lang ay magtrabaho ng marangal at makapag-ipon para sa mga kapatid ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang prato ninyo sa akin. Halos mapuno ang sala ng kaguluhan at nagsimula ng magtalo ang mga kasambahay. Ang iba'y pabor kay Marieta. Ang iba na matangkang manahimik, ngunit bago pa tuluyang lumaki ang gulo, biglang nagsalita ang Donya. Tama na. Tumahimik ang lahat. Napako ang mga mata nila kay Doña Feliciana na nakatayo na ngayon. Hawak pa rin ang baston, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lahat. Hindi na siya bulag. Hindi ako bulag. Mariin niyang sabi. Ang tinig niya'y umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi ako kailanman nabulag. Lahat ng ito'y pagpapanggap. Lahat kayo pinanood ko. Lahat ng kilos ninyo narinig ko. Ginawa ko ito bilang pagsubok para makita kung sino ang tunay na tapat, sino ang traidor. Nanlaki ang mata ni Marieta. Anong ibig mong sabihin, Feliciana? Nanginginig na tanong niya. Pinutok ng Donya ang kanyang baston kay Marieta. Ikaw, Marieta, akala mo bang hindi ko napansin ang mga kasinungalingan mo? Ang pera na palihim mong inilagay sa bulsa ni Rosenda? Ang mga alahas na ikaw at si Crispin, ang nagkubli at si Adela na walang ginawa, kundi kampihan ka. Ang lahat ng ito'y alam ko, namutla si Crispin at agad na napayo ko. Senyora, wala po akong kinalaman. Tumahimik ka. Sinal ng Donya. Naririnig ko ang bawat bulong ninyo, bawat plano sa kusina, bawat insulto kay Rosenda. At ikaw, Marieta. Pinsan kita, pero wala kang ginawa, kundi ang subukan akong manipulahin at pag-awayin kami ng taong tapat. Hindi makapagsalita si Marieta. Ang kanyang labi nanginginig at ang dating matapang niyang tindig ay unti-unting nagdurog sa harap ng galit ng Donya. Senyora, umiiyak na sabi ni Rosenda. Salamat po at nakita ninyo ang katotohanan. Pero nais ko lang pong linawin, wala po akong galit sa kanila. Gusto ko lang pong ipaglaban ang sarili ko. Ang lahat ng ito, tiniis ko hindi para maghiganti, kundi para manatiling marangal. Napatingin si Donya kay Rosenda at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya. Rosenda, mahina niyang wika. Patawarin mo ako. Matagal kitang pinagdudahan. Pinahirapan pa kita sa pagpapanggap kong bulag subukan ka. Pero sa halip na magreklamo, mas lalo kang naging tapat. Ako ang nagkamali. Ako ang dapat humingi ng tawad. Nagpatuloy ang Donya. Ngayon ay mas malambot ang kanyang tinig. Mula sa araw na ito, hindi na kita tatratuhin bilang isang simpleng katulong. Gusto kong manatili ka rito bilang katiwala ng buong mansyon. At higit pa roon, ituturing na rin kitang parang anak
na hindi ko nagkaroon. Nanlaki ang mata ni Rosenda. Halos hindi makapaniwala. Senyora, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sabihin mo lang na tatanggapin mo ang bagong simula, tugon ng Donya. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Samantalang si Marieta ay lumuhod, umiiyak at nagmamakaawa. Feliciana, pinsan, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko. Gunit mariing umiling si Donya. Hindi ko hahayaang milimong sirain ang kapayapaan sa tahanang ito. Umalis ka sa mansyon ko. Ikaw at ang dalawang kasabwat mo. Hindi na kayo babalik pa. Napaiyak si Adela at Crispin. Ngunit wala na silang nagawa. Ang bantay na tauhan ay lumapit at inihatid silang tatlo palabas ng mansyon. At nang tuluyang natahimik ang paligid, tumingin muli si Donya kay Rosenda. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na pagtatawanan o pagbibintangan. Ang sakripisyo mo ay nagbunga. Ngayon ikaw na ang aasahan ko at sana'y manatili ka sa tabi ko. Niyakap ni Rosenda ang Donya. Mahigpit at puno ng pag-asa. Maraming salamat po, Senyora. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. At sa sandaling yon, tila na bago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang dating lugar ng panlilinlang at paninira ay napalitan ng liwanag ng katotohanan at bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang tunay na tiwala ay mas mahalaga kaysa anumang yaman. Mabalipas ang ilang linggo matapos ang malaking pagbubunyag ni Doña Feliciana. Tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang dating lugar na puno ng bulungan, sumbatan at paninira ay napalitan ng mas maaliwalas na kapaligiran. Naging mas tahimik ang bawat araw at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rosenda na hindi na siya naglalakad sa mga pasilyo na may matang laging nagbabantay para siraan siya. Isang umaga, pinatawag siya ni Doña Feliciana sa malaking sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Nakadamit ng marangal, ngunit simple lamang kumpara sa nakasanayan niyang mamahaling kasuotan. Katabi nito ang isang makapal na dokumento at ilang sobre. Rosenda, panimula ni Donya habang tinititigan ng dalaga. Mula nang dumating ka rito, pinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng katapatan. Sinubok kita sa lahat ng paraan. Pinagpanggap kong ako'y bulag. Hinayaan kong pagbintangan ka at nakita ko kung paano mo tiniis ang lahat nang hindi ka bumitiw sa kabutihan. Ngayon, panahon na para suklian ang lahat ng iyon. Nagulat si Rosenda at marahang yumuko. Senyora, sapat na po na nakita niyo ang totoo. Hindi ko po inaasahan na gantimpalaan pa ako. Mumiti ang Donya, ngunit may bahid ng lambing sa kanyang tinig. Hindi lang ito gantimpala, Ija. Mula sa araw na ito, hindi ka na magiging katulong lamang sa mansyon na ito. Ginagawa kitang opisyal na katiwala ng buong bahay. Ikaw ang magbabantay sa lahat ng aking mga ari-arian at ikaw ang magdedesisyon kung paanong bibibi pa mamahalaan ang tahanan na ito. Namilog ang mata ni Rosenda at halos mapaluha siya. Senyora, hindi ko po alam kung kaya ko. Isa lang po akong simpleng babae mula sa probinsya. Diyan ka nagkatamali, sagot ni Donya. Ang pagiging tapat at mapagpakumbaba ay higit na mahalaga kaysa anumang diploma o pamagat. At iyon ang meron ka, kaya alam kong ikaw ang nararapat. Nagtagal. Tinawag din ng Donya ang dalawang kapatid ni Rosenda mula sa probinsya. Dumating si Ernesto at Mariel kapwa, nakasuot ng simpleng damit, halatang nahihiya sa laki ng mansyon. Ate! Sigaw ni Mariel habang yumayakap kay Rosenda. Hindi kami makapaniwala na nandito kami sa ganitong lugar. Napaluha si Rosenda at mahigpit na niyakap ang kanyang mga kapatid. Mga kapatid ko, ipinangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan ninyo. Ngayon, natupad na ang pangarap ko. Lumapit si Doña Feliciana at iniabot ang dalawang sobre. Mga anak, mula ngayon ako na ang sasagot sa pag-aaral ninyo. Hindi na ninyo kailangang mag-alala kung paano makakapasok sa eskwela.
Isusubsob ko kayo sa pinakamagandang paaralan dahil iyon ang dapat na maging kapalit ng katapatan ng inyong ate. Halos sabay na nagpasalamat sina Ernesto at Mariel at halos hindi makapaniwala sa biyayang natanggap nila. Samantala, sina Marieta, Crispin at Adela ay matagal nang pinaalis sa mansyon. Walang isa man sa kanila ang nagbalik. Narinig na lamang nila mula sa ibang tao na unti-unting bumagsak ang kanilang kabuhayan dahil sa mga maling desisyon at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Wala nang lugar sa buhay ko ang mga trador, mariing sabi noon ni Doña Feliciana. Ang mansyon kong ito para lamang sa mga taong marunong magpahalaga ng katapatan. At ganoon nga ang nangyari. Lumipas ang mga buwan at unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Doña Feliciana. Madalas niyang sabihin kay Rosenda, hindi ko akalain na matututo pa ako sa isang tulad mo. Rosenda, natutunan kong hindi lahat ng mahirap ay traidor. Ang mga tulad mo na marangal at may dangal, sila ang tunay na mayaman sa puso. Numiti si Rosenda at sagot niya, Senyora, lahat tayo ay may kahinaan at tukso, pero kung pipiliin lang natin ang maging tapat, mas malayo ang mararating natin at higit sa lahat, mas magiging payapa ang ating puso. Sa kalaunan, naging maayos ang lahat. Ang mansyon ay napuno ng malasakit at pagkakaunawaan. Ang mga tauhan ay naging mas masibla sa kanilang trabaho dahil alam nilang ang katiwala nila, si Rosenda ay hindi nanlalamang. Si Teodoro na minsan ay tanging kaibigan lamang ni Rosenda, sa gitna ng unos ay mas naging malapit sa kanya. Palaging nariyan upang sumuporta. Rosenda minsang sabi ni Teodoro, habang nagtatanim sila sa hardin, ibang-iba ka na ngayon. Dati lagi kang umiiyak sa gabi. Pero ngayon, nakikita ko sa iyo ang lakas at tapang. Karapat-dapat ka talaga sa lahat ng ito. Ngumiti si Rosenda nakatingin sa malawak na hardin. Hindi ko akalain na darating ang araw na mararamdaman kong may halaga pala ako. Pero kahit ano pa man ang dumating, hindi ko makakalimutang manatiling mapagpakumbaba dahil iyon ang itinuro sa akin ng lahat ng pinagdaanan ko. At sa huli, naging bagong yugto ang buhay sa mansyon ni Doña Feliciana. Mula sa pagiging lugar ng intriga at kasinungalingan, ito'y naging tahanan ng pagtitiwala, malasakit at pagmamahalan. Si Doña Feliciana ay muling natuto ng aral na matagal na niyang nakalimutan na ang yaman at ari-arian ay walang saysay kung wala kang taong mapagkakatiwalaan. Si Rosenda na minsan ay isang simpleng probinsyana lamang na may pangarap ay naging ilaw ng mansyon, hindi bilang katulong, kundi bilang katiwala, kaibigan at halos anak na rin. At sa kabila ng lahat ng biyaya, pinili niyang manatiling mapagpakumbaba, tahimik at tapat sa kanyang tungkulin. At mula noon, namuhay silang lahat ng mas payapa, mas may malasakit at mas may tiwala sa isa't isa. Isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katapatan at kabutihan ng puso. Maraming salamat sa inyong pagtutok hanggang sa dulo ng ating kwento. Ang pinagdaanan ni Rosenda at ni Doña Feliciana ay nagsilbing paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng alahas o pera, kundi sa katapatan at kabutihang loob na hindi matitinag ng tukso. Kung natapos mo ang kwento, mag-iwan ka ng isang salita sa comments na katapatan upang malaman naming kasama ka hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, lalo na sa mga patuloy na sumusuporta at nagbabahagi ng oras para sa ating mga kwento. Kayo ang tunay na inspirasyon kung bakit patuloy naming ginagawa ang ganitong mga istorya.